So, ayun nga mga sangkay, yung dating sekretary ni PBBM sa DPWH, kinuyog po ng media mga sangkay. So, ayun nga mga sangkay, no? Pag-uusapan po natin ngayon kung papaano itong si Bunuan kinuyog ng media. Abay, pambihira. Ang lulupit na mga tanong mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.55 million subscribers na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Ito nga po mga sangkay, itong si Bunuan ngayon. Ito, tingnan po natin. Ikinuyog ng media. Sinalubong po mga sangkay ng napakaraming media. Ito titingnan po natin. But bago tayo magtuloy-tuloy, ito po muna. Mayroon pong magandang balita bago natin mag-usapan yon. Good news po muna tayo kasi sasakit yung ulo nyo dun eh. Ito muna. Shipbuilding industry revival. Sabi po dito, President Ferdinand Marcos Jr. inaugurates the HD Hyundai Shipyard in Subic, Zambales, marking a major revival of the country's shipbuilding industry. Ayan, mga sangkay, muling binuhay. Nakakabilib itong ginagawa ngayon ni PBBM, mga sangkay. At alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, dumarami po yung mga nag-i-invest, mga nagne-negosyo sa Pilipinas dahil po sa pagbilib ng mga negosyante kay PBBM. Isipin nyo mga sangkay, muling binuhay. Ito, basahin po natin. Ayon po dito, industriya ng shipbuilding sa Pinas, muling binuhay. Inaasahang muling sisigla ang industriya ng shipbuilding o paggawa ng barko sa bansa matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng operasyon ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines Inc. sa Subic Freeport Zone sa Subic, Zambales nitong Martes ng umaga. So ito po ay buhay na muli mga sangkay yung paggawa ng mga barko sa Pilipinas. So sana po mga sangkay kasi maluwag ang karagatan. Kailangan po dito ng mas marami pang mga barko na babiyahe mga sangkay. Gusto kong mangyari, may barko ng babiyahe papuntang Samar, from Metro Manila, papuntang Tacloban. Kasi mayroon ngayon mga sangkay, yung to go. 'Di ba? Sino nakasakay na dito sa mala pangyayamanin na barko ng Pilipinas? Talagang advanced na barko, modernong barko ang to go. Pero mga sangkay, iilan lamang. So may mga biyahe papuntang Cebu, somewhere in Visayas, mga sangkay, Bohol. Pero ang ibang mga lugar, wala mga sangkay dahil kulang pa po sa barko. So ngayon na mayroon na pong pagawaan ng barko sa Pilipinas, naku po, malaking ang magiging tulong nito. Sabi po dito sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang muling pagbubukas ng operasyon ng kumpanya ay hudyat ng muling pagbuhay ng shipbuilding sa Pilipinas na inaasahang magpapalakas sa industriya at magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ayan, mga sangkay. 'Di ba? Sinabi ng Pangulo na simula 2014 hanggang 2018, nakakagawa ng 20 oil tankers at 30 na malalaking container ship ang industriya. Subalit noong 2019 ay natigil pala ito at nawala ang momentum sa ship building industry. O bakit kaya mga sangkay 2019 nawala. Ladies and gentlemen, sabi ng Pangulo, today we will begin reclaiming our rightful place among the world's great shipbuilding nations. I am excited to see where this endeavor will take us. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na pagsapit ng 2030 ay makakalikha ang nabanggit na kumpanya ng 4,300 na mga trabaho para sa mga Pilipino katumbas ng libu-libong pamilya na mabibiyayaan ng pagkain sa hapagkainan dahil sa trabaho na paggawa ng barko. Ayan na mga sangkay, diba? Napakagandang balita nito.
no, na kailangan pong malaman ng sambayan ng Pilipino. Though meron po tayong problema, mga sangkay, dito sa mga proyekto natin, pero hindi po tumitigil si PBBM na tulungan ang ating bansa na makabangon. Kasi alam nyo, for the first time, lumago ang ekonomiya natin. At alam nyo, hanggang ngayon, mga sangkay, tingnan nyo po, yung bigas, napakamura. Doon yung gulay, sabi po, medyo mataas ang presyo dahil po sa mga bagyo. Pero mga sangkay, yung bigas, tingnan nyo sa mga palengke ninyo, napakamura, diba? At yung oil, tingnan po ninyo yung oil, mga sangkay. Hindi ko alam kung tsamba lang itong si PBBM na natsambahan lang na si PBBM ang Pangulo at ganito po kamura po yung oil sa Pilipinas. Pero guys, napakamura po talaga. Parang blessing po talaga yung presidente natin. Kasi ngayon lamang po yan nangyari. Di ba? Panahon po ni Tatay Digong, napakamahal po ng oil, mga sangkay. Kahit po yung bigas, umabot po ng 100 pesos. By 2030, sabi po ni PBBM, we'll look forward for this yard employing 40,300 Filipinos. Thousands of workers with dignity in their craft. Thousands of Filipinos who see shipbuilding as a source of livelihood. Ang pagbubukas ng operasyon ng Hyundai sa bansa ay hudyat ng pagbubukas ng Pilipinas bilang strategic hub para sa pag-unlad ng maritime at industrial na sektor sa Asia-Pacific region. Saludo kami, Mr. President, napakalaking tulong na ito. Sa kabilang banda, mga sangkay, ito yung good news. Ngayon, ito naman mga sangkay yung issue. Itong si Bunuan, dito na po tayo, lipat na po tayo kay Bunuan, mga sangkay. Ang DPWH Secretary na ngayon, na i-issue mga sangkay, dahil nga po sa kapalpakan, at ako mga sangkay, tsamba lang din kasi siya po yung DPWH Secretary, siya po yung naabutan ni PBBM at dito nagkabistuhan mga sangkay tungkol po dito sa mga pangungurap sa mga proyekto ng DPWH. Matagal na po itong sistema. Matagal na. Panahon po ni Noynoy, Gloria, kay PRRD at mga iba pang naging pangulo, matagal na po itong sistema. May isa lang talagang pangulong naglakas loob na tumayo. Walang iba kundi si PBBM lang. 'Di ba? Ngayon nagkabistuhan. Ang kalaban ni PBBM mismo ngayon ay ang kanyang sariling gobyerno. At ang naunang mga gobyerno, mga sangkay, kagaya ng panahon ni PRRD, na madadabit dito. Siyempre, siya po yung malapit dito, mga sangkay. So ngayon, itong si Bunuan, sinalubong ng mga media. Tingnan po ninyo ang nangyayari. I can shout. Hindi po ako involved. Sir, sa tingin niyo po ba malinis kayo, sir? Could you prove yourself po ba na kayo po ba ay malinis? Wala kayong tatago sa anong investigasyon, sir? Opo. May tuturo ba kayo sa involved? Aba, Daming tanong, no? Sir, bakit po? Ba't po kayo hindi Yari ka, may maituturo ba kayo na involved? Kita nyo mga sangkay, hindi makapagsalita. sir? I mean, wala na po ako sa department eh. Oh. Nagre-reason siya mga sangkay na wala na daw po siya sa departamento. Pero alam nyo, guys, malaki po talaga yung kanyang dito, pananagutan. Biruin nyo, 2022 pa lang. Dinalhan po siya ni Mayor Magalong ng sandamakmak na mga dokumento na nagpapatunay ng mga substandard na pagpapagawa mula po sa DPWH. I think, bago umupo pa namang po noon si PBBM, malamang karamihan noon galing po kay PRRD, dala po ni Magalong. Dinala kay Bunuan, mga sangkay. Pero anong nangyari? Wala. Kailangan pang umabot ng 2025 para pumabisto ang lahat ng ito at gumawa sila ng aksyon. Dapat at that time pa lang, pinuntahan na po niya yung mga proyekto na yun, di ba? At tiningnan kung substandard, pero wala silang ginawa. Itong si Joy Belmonte, nung nalaman ni Joy Belmonte na may mga hindi maaayos na gawa ng mga proyekto ang DPWH sa Quezon City, may mga ghost projects, may mga unfinished na projects. Ang ginawa ni Belmonte, nakiusap siya na kung pwede magkita sila at pag-usapan ito. Wala, dinedma siya ni Bunuan, mga sangkay. So, sa madaling sabi, kaduda-duda at malamang sa malamang, may pananagutan po siya dito. It doesn't mean na wala na po siya sa DPWH, ligtas na po siya. Guys, ang sabi ni PBBM, alisin lahat ng mga naunang opisyal ng DPWH, kasama po siya doon. Walisin, linisin, panagutin, kasuhan. Yun ang mangyayari dyan. So, yan ang abang-abangan po natin. Pero ito,
Kinuyog po siya ng media dito kung ano-anong tanong, mga sangkay. Tingnan nyo. I can shout. Hindi po ako involved. Sir, sa tingin niyo po ba malinis kayo? I can shout down, mga sangkay. Hindi daw po siya involved. Kayo ba? Naniniwala ba kayo dyan, mga sangkay, na hindi siya involved sa mga pangyayaring ito? Ako, mga sangkay, medyo nagdududa eh. 'Di ba? Nagdududa tayo, mga sangkay. Eto, mas klarong video. Meron pa po dito eh. Eto, tingnan po natin, mga sangkay. Mas kita kung paano po siya sinalubong dito ng media, mga sangkay. Ayan, yan. Ito. Okay. Hindi ma-play, mga sangkay. So, okay na to. So, basta yun, mga sangkay. Itong si Bunuan, may pananagutan po talaga dito. Malabo po yung sagot na I can shout. Ang sabi niya po dito, mga sangkay, di ba? Sabi niya, I can shout, hindi po ako involved. I can shout, hindi po ako involved. Of course, kahit naman sino, sasabihin po ng iba dyan, pwede akong sumigaw, hindi talaga ako involved. Pero may magnanakaw bang umaamin kaagad? Patunayan yan, hindi siya involved. Kasi, ano yung sinasabi nila Magalong na kinausap na pala siya pero wala siyang ginawang action? 'Di ba? Hindi kaya kinain ng sistema si Bunuan sa loob kasi matagal na po itong sistema eh. Well, ano po ang inyong opinion, guys? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.